Hello Virgo! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang salubong sa mga Virgo gamit ang mystical card at saka angel number. Itong mystical card at saka angel number ang isa sa magbibigay ng detalye sa tarot reading. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Virgo? Get laser focus. Base sa booklet, kailangan mong panatilihin na focus at saka disiplinado. Iwasan mo na bumalik sa mga negatibo or unwelcome na situation na makakagambala lang sa iyo. Ito naman yung angel number mo. At saka guys, syempre, yung 2024, mahaba pa yan eh. Kaya marami pang posibleng mangyari. Magdasal, magtiwala at magpatuloy. 117. Believe that your wishes will come true and keep working hard with positive thinking. Sinagot yung mystical card mo na parang maraming gumugulo sa isip mo kaya pinapabalik ka sa positibong pananaw. Ulitin ko lang yung question natin, kung ano ang salubong sa mga Virgo sa darating na taong 2024. Reminder para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Eight of Swords, Nine of Wands in reverse, Knight of Cups. Itong mga cards na to ay connected sa mystical card at saka angel number mo. Na ang ilang Virgo, ikaw mismo yung sumasabotahe sa sarili mo. Dalawang cards na yung nagsasabi na sa isip mo, hindi mo na matatakasan yung problem, wala ka ng pag-asa. Sinabi na ng angel number mo na magtiwala ka, na matutupad yung mga pangarap mo at saka magsumikap at maging positibo yung iniisip ba. Kung hindi man nasuklian yung kabutihang nagawa mo o kaya pagmamahal, ibang tao ang magsusukli niyan. Sa career, dalawang cards na yung nagsasabi na kung ano yung kaya mo, yun yung ibigay mo lang. Lalo na kung may negosyo ka, maging honest ka sa sarili mo na hindi mo kakayanin lahat at saka magkakaroon ka ng nervous breakdown. Kapag pinagpatuloy mo yung sitwasyon na hindi naman akma sa iyo. Kumbaga, hindi rin magiging matagumpay kasi wala ka sa kondisyon eh. Mahihila pati yung karir mo o kaya negosyo. Pero kung ibabalanse mo lahat at saka pipiliin mo yung trabaho or business na gusto mo, mas magiging successful. Halimbawa, estudyante ka, kung yung course na gusto mo ang pinili mo, mas magiging madali para sa iyo. Sa mga single, kung ano man yung painful experience sa nakaraan, hindi ibang person na makakapag-solve niyan, kundi ikaw. Pero soon, makaka-recover ka rin. Tandaan mo na hindi naman lahat ng person ay sasaktan ka lang. Pareho kayo ng potential person na searching pa lang kung sino yung the one. Support is all around you.
Hayaan mo na may mga bagong person na darating sa buhay mo. At saka, mag-reach out ka kung kailangan mo ng tulong or makakausap. Ang kailangan kasi maalis sa isip mo yung mga negative. Kaya kailangan na maiba naman yung paligid mo. 333. New life, abundance, and spiritual awakening. Ipinapaunawa sa'yo ng mga cards na merong para sa iyo kaya hindi mo kailangan mawalan ng pag-asa. Nakadalawang cards ka na rin sa mga single na may good romantic news na darating sa buhay mo. Sa mga nasa relationship, trap ka sa relationship nyo ng person mo kasi nagtatalo kayo at pareho kayong hindi nyo gustong magkaroon ng pagkakasundo. At saka ang person mo, love ka niya eh. Ayaw niyang sa'yo mismo manggagaling yung mga negatibo. Kaya ganun na lang yung pagkadismaya niya. Hindi ka niya pinapansin or hindi kayo nag-uusap. At saka pareho kayong galit kasi yun lang yung paraan niya para matigil ka. At para hindi mauwi sa worst yung pagtatalo niyo. Takot yung person mo na mawala ka sa kanya. The Sun, the Lovers, Nine of Swords. Ito naman yung mga cards para sa ano ang biggest achievement ng mga Virgo sa 2024. Merong success, clarity sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Lalo na sa love o kaya sa mga bagay na nagugustuhan mo. Pero ang advice ng mga cards na ito, yung sitwasyon mo sa buhay, hindi naman ganun kalala sa inaakala mo. Huwag ka munang magpaka-focus sa problem. Palipasin mo lang muna. At saka mo pag-isipan kapag kalma ka na. Sa financial, magiging maganda yung pasok sa iyo. Pero kailangan mo pa rin mag-save ng money at saka yung balansehin para mababayaran mo rin yung mga nahiram mo na money sa kapwa. At saka may mga magandang pagkakataon din para magkaroon ka ng oportunidad sa financial, makaka-attract ka ng swerte. Piliin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Naka-4 na cards ka na yan yung palaging sinasabi. Yung positive side ang piliin mo. Masusolusyonan mo yung problems mo. Huwag ka masyadong mag-isip kasi naapektuhan na yung health mo. Ang mga single naman, nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. Pero meron pa ring potential person na darating na hindi lang siya hahanga sa iyo, kundi mamahalin ka niya ng totoo. Yun nga lang, ang ilang single, hindi mo ito mapapansin kasi mas focus ka sa feelings mo na nasaktan ka noon. At saka kahit balikan mo pa yung past, wala nang magbabago. Kaya kailangan mo mag-move forward. Release your emotional baggage. Na tama naman, kapag ang minanifest mo ay positive, positive ang darating sa iyo. Kaya kahit mahirap, unti-unti mo nang ibalik yung dating ikaw. Ito nga pala yung mga cards mo para sa tips para maging payapa ang 2024 mo. 407. Remain strong. Find ways where you will not need to sacrifice yourself for the job. Sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo, mas lalong nagiging malalim yung connection yung dalawa. At dalawang cards na ang nagsasabi na kung meron man kayong problem ng person mo, magkakaroon ng linaw ang lahat at saka magkakaayos kayo. Ang ilan naman na nasa relationship,
Dati maayos yung relasyon nyo pero nagkakaroon ng problema ang isa sa inyo ng person mo dahil na rin sa anxiety o kaya stress. Ito naman yung tips para maging payapa ang 2024 na mga Virgo. The Empress, Five of Pentacles at the Hierophant. Pinapakita sa mga cards mo na nagkakaroon ka ng financial problem. Pero ang tip sa'yo ng mga cards ay kahit na may mga negatibong nangyayari sa buhay mo, ay manatili ka pa rin positibo. Kumbaga fight lang sa buhay, magpatuloy. Marami ka ng pinagdaanan sa buhay na ang naging kapalit ay positibo. Ganun din sa sitwasyon mo ngayon sa financial. At saka tip na rin ito para sa ilan na hindi sa panahon na namomroblema ka sa kakahingi ng tulong kay God. Ipinapaalala sa iyo ng cards na ito na sa panahon na happy ka o kaya malungkot ay nandyan siya. Kailangan pa rin ng patuloy na koneksyon. At saka matutong magpasalamat sa maliit na bagay na may malaking impact sa buhay mo. Ang ilan sa inyo ay good health. Ang ilan naman ay stress dahil na rin sa iba't ibang problemang dumarating. At ang advice ng mga cards, ipahinga mo yung isip mo at saka katawan para hindi dumami lalo yung problema mo sa financial. Sa mga single or nasa relationship, magandang simula ito para sa connection. Pwedeng bagong simula or dahil sa lalim ng connection, may posibilidad na magkaroon ng baby ang ilan sa inyo. Sa relationship, kailangan ng teamwork, lalo na't ang ilan sa inyo, yung person mo nakafocus siya sa responsibilidad. At saka yung love ay nananatili. At para sa ilang single, yung happiness mo hindi nakasalalay sa ibang tao, kundi sa iyo. The Justice, yun nga talaga, na kung may mga bagay na nawala man sa atin, meron itong magandang kapalit. Yun yung hustisya na para sa iyo. Ano man ang estado ng buhay mo. Kung may kakulangan, may magpupuno or mapupunuan. Two of Pentacles, na ang ilan sa inyo nagpupursige ka talaga na magkaroon ng progress ang buhay mo. May posibilidad na dalawa pa yung trabaho mo para lang matugunan kung ano yung pangangailangan ng sarili or pamilya. Itong Five of Swords, mas makakabuti na mas mag-focus sa sarili or sa mga goal sa buhay. May mga sitwasyon na mahirap pero malalagpasan mo ito. Magtiwala ka.